Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig mo. Magbabakasakali po sana ako na mapansin mo itong aking kwento. Ako nga po pala si Joel, edad 4 na po at kasalukuyang naninirahan dito sa Barangay Katuparan, Taguig. Bata pa lang po ako ay kalat na ang kwentong aswang sa lugar namin. Dahil sa isa naming kapitbahay na napapabalitang aswang daw. Para sa kanyang privacy po ay itatago ko siya sa pangalang Nida. Taong 2004, kalat na kalat din sa aming lugar ang kwento tungkol sa mga gumagalang miyembro ng kulto na nagbabahay-bahay at kapag may tsinelas o personal na gamit daw sa labas ng pintuan ay bubulungan lang nila iyon upang mahipnotismo ang may-ari noon at maging sunod-sunuran na sa kanila. At ayon pa, Kuya Bali, sa kwento, ay inaalay daw sa kanilang Panginoon ang mga taong nahihipnotismo nila. 22 taong gulang na ako noon pero hilig ko pa rin ang tumambay kasama ang aking mga barkada kahit pa pinagbabawalan na kami ng aming mga magulang ay sige pa rin kami sa pagtambay sa labas. Wala kaming ginagawa kung hindi maggitara, magtawanan at magkulitan. Para kaming mga teenagers na hindi pa alam ang plano sa kanya-kanyang mga buhay. Inaabot po kami hanggang madaling araw sa tambayan na wala namang nagagawang kapaki-pakinabang. 2 lugar ang tambayan namin. Ang isa ay malapit sa bahay ng isang kagawad ng barangay at ang isa naman po ay sa tapat ng bahay ng isa sa mga kabarkada ko. Dito kami mas madalas namamalagi dahil may malaking puno ng aratilis at kapag sumasapit ang 6:00 ng hapon ay napakaraming paniking dumadapo po roon upang manginain ng mga hinog na bunga ng puno na siya namang tinitirador namin. Trip kasi ng isa kong kabarkada ang pagpapatuyo ng mga hayop tulad po ng paniki. Ginagawa niya itong pang-display sa kwarto niya. Kapag marami naman kaming nahuhuli, ay binibigay namin ang iba sa kapitbahay kong Ilocano na si Kuya Fred para lutuin. Bandang Marso ng 2004, nang hapong iyon, habang nakatambay po kami sa malaking puno ng aratilis, ay nag-ikot ang isa sa mga kagawad ng barangay namin kasama ang 3 tanod. Bit-bit nito ang megaphone at paulit-ulit na sinasabing wag na raw kaming lalabas ng alanganing oras. Ilak din daw namin ng maigi ang mga pintuan at bintana namin dahil may gumagalang aswang sa lugar namin kapag kagabi. Lumapit din sila sa amin at pinaalalahanan kami na wag munang tumambay hanggang madaling araw dahil hindi daw siya nagbibiro at siya daw mismo ang nakasaksi na totoo ang aswang. Inatake daw nito ang kanyang manugang na maglalabas sana ng madaling araw. Kuya Bari, noong makalayo sila kagawad ay sabay-sabay kaming nagtawa ng magbabarkada. Ang banat pa nga ng isa kong kasama ay mukhang maganda ang na-score ni kagawad at malakas pa daw ang amats. Dahil nga po sanay ako sa ganoong kwento o chismis sa lugar namin ay hindi talaga ako masyadong naniniwala sa mga ganoong bagay. Hinamon ko pa nga ang aking mga kabarkada na hanapin namin yung aswang at gugulpihin talaga namin. Banat ko pa nga kapag kababae yung aswang at hindi si Nida ay ako na ang bahala at tiyak na magsisisi siya kung bakit pa siya nagpakita sa akin. Nainis ang isa sa mga kabarkada ko dahil sa kayabangan ko ng mga sandaling iyon. Sinabi nitong sana daw ay dalawin ako ng aswang para magtanda ako. Tinawanan ko lang sila at sinabing ang aswang lang nakakilala ko ay si Nida at hindi naman ito nakikialam ng mga kahit na sinong kalugar namin. Kuya Bari, ito pong si Nida ay napapabalitang aswang sa lugar namin.
Simula pa noong bata kami, sa kadahilanang kapag ka may buntis sa kahit saang panig ng barangay, ay makikita siyang umaaligid-aligid sa bahay at panay ang singhot niya. Kung minsan pa nga ay bigla na lang daw itong lalapit sa mga naghuhuntangang mga nanay at sasabihin sa isa sa mga naroroon na buntis ito at nababanguhan daw siya. Mayroon pa ngang isang pagkakataon na 2 linggo pa lang daw na delayed yung kapitbahay ng barkada ko ay bigla na lang daw itong lumapit at sinabing, "Uy, buntis ka pala?" Gulat na gulat daw yung babae kung kaya't nagpapiti ito at doon na kumpirmang buntis nga siya. Kung minsan naman Kuya Bari ay naglalakad-lakad ito ng madaling araw at kapag ka nasa lubong mo ay bigla itong hihinto sa katititig. Mabait naman po si Nida at mahilig makipagkwentuhan sa kung kani-kanino. Pero kapag nakaharap mo siya ay talagang mapapansin mo na may kakaiba sa kanya. Halos lahat ng tao sa aming barangay ay kilala siya bilang aswang. Pero wala namang pong pagkakataong umaatake siya sa mga buntis o bagong silang na sanggol sa lugar namin. Lumipas ang 1 linggo. Matapos ang ginagawang pag-iikot ng isa naming kagawad ay tuloy pa rin ang pagtambay namin. Wala ring aswang na sumilip man lang o nagpakita sa amin kaya nawala na ito sa aming isipan. Unang araw ng Abril, nalaman kong buntis ang girlfriend ko. Tuwang-tuwa pa nga akong ibinalita ayon sa aking mga kabarkada. Doon na naman muling nabuksan ang kwento tungkol sa aswang. Gaya ng dati, sinopla ko lang sila at pinagpilitang walang aswang. Habang nagkukwentuhan kami sa ilalim ng puno ng aratilis isang hapon, ay biglang sumulpot si Nida sa likuran ko at nagsalita ito. Tinanong ako kung totoong buntis ba ang girlfriend ko. Sa gulat ko Kuya Bari ay tango lamang ang aking naisagot sa kanya bago humakbang papalayo. Dahil doon ay nagtayuan naman ang mga kaibigan ko at sabay-sabay kaming lumakad papalayo. Noong makita naming umalis na si Nida ay saka kami bumalik sa tambayan. Iisa ang naitanong namin noon kung saan galing si Nida at kung papaano ito nakalapit sa amin nang hindi man lang namin napapansin, samantalang walang kahit na sino ang tao noon sa lugar maliban po sa amin. Gabi ng araw na iyon, hindi muna ako tumambay dahil nag-homily ang nanay ko. Galit na galit ito sa akin. Ano raw ang ipapakain ko sa magiging anak ko kung wala akong ibang inatupag kung hindi ang tumambay at maglasing? Katakot-takot na mura at pangaral ang inabot ko ng gabing iyon. Mabuti at hindi pa nakakauwi noon ang girlfriend ko dahil kapag ka nagkataon ay baka kung ano pa ang maisipan nitong gawin sa magiging anak namin. Kinabukasan, maagang umalis ang mga magulang ko upang dumalo sa kasal ng isa kong pinsan sa Batangas at kinabukasan na raw sila uuwi. Katakot-takot na bili na naman ang iniwan sa akin ng nanay ko. Gabi ng araw na iyon, kating-kati akong pumunta sa tambayan namin pero todo pakiusap ang girlfriend ko na wag ko siyang iwanan. Kuya Bari, likas na matigas ang ulo ko at wala akong sinusunod kung hindi ang sarili ko lamang. Kaya hinintay ko lang na makatulog ang girlfriend ko at tumakas ako para tumambay. 11:00 na ng gabi iyon. Naabutan ko ang mga kabarkada ko sa tambayan na nagkakasiyahan. Unang sahod kasi ng isa sa kanila. Habang kumakain kami ay napansin ko ang ilang malalaking paniki na lumilipad-lipad at padapo-dapo sa mga sanga ng aratilis. Kaagad naming binitawan ang mga hawak naming pagkain at nagkanya-kanyang dampot sa tirador na nakapatong lamang sa lamesa.
Kaagad din kaming nagkanya-kanyang pwesto para abangan ang pagdapo ng hayop. Hindi nagtagal, tinamaan namin ang tatlo, habang yung dalawang paniki ay hinihintay naming dumapo. Dumating ang kapitbahay kong Ilocano na si Kuya Fred. May daladala din itong tirador. Agad namin siyang sinenyasan na yumuko at huwag maingay, sabay turo sa nagliliparan pang paniki. Nang makalapit si Kuya Fred sa amin, ay tumingala siya sa puno at biglang bumitaw ng tira. Dinig na dinig namin yung lakas ng lagatok ng tira ni Kuya Fred dahil sa halip na paniki ang tamaan, mukhang sanga ng puno ang nasapul nito. Nagtawanan pa kami kasi ang buong akala namin ay sanga ang tinamaan niya. Dahil doon, nagliparan papalayo yung dalawang paniki. Sinisi pa namin si Kuya Fred kung bakit hindi namin nahuli yung dalawa. Bumalik kami sa pagkain at inalok na rin namin si Kuya Fred. Habang nagkukwentuhan kami ay bumalik yung dalawang paniki. Ngunit gulat na gulat kami kasi parang biglang lumaki ang mga ito at pabulusok sa amin yung lipad nila. Sabay-sabay kaming nagyukuan, Kuya Bari, dahil diretso sa amin yung mga paniki. Kumuha ng sanga si Kuya Fred at inabangan ang pagbalik ng mga paniki. Nang muling dumaluhong ang mga ito, ay sinalubong ng paghampas ni Kuya Fred, ngunit kahit tinamaan ay hindi man lang ito bumagsak. Parang mas nagalit pa nga at paulit-ulit kaming sinugod. Nagkanya-kanya kaming hawak ng tirador pero bigla na namang nawala ang mga paniki. Kuya Bari, nagkatakutan at nagkasisihan pa kami. Ang sabi pa ni Kuya Fred ay hindi kaya aswang ang mga iyon at naghahanap ng mabibiktima. Nagtawanan lang kami at sinabing baka nagalit lang dahil tinitirador namin. Habang nag-uusap kami ay nakita ni Kuya Fred si Nida. Mabilis itong lumalakad papunta sa amin. Pagtapat sa tambayan namin ay galit na galit itong nakatitig sa amin at sinabing umuwi na raw ako dahil inaaswang ang girlfriend ko. Nakaramdam naman ako ng kakaibang takot at pag-alala kaya dali-dali akong lumakad pauwi. Habang papalapit ako sa bahay ay may napansin akong anino ng tao sa bandang bintana ng bahay namin. Nakadikit ang ulo nito sa dingding at parang may kung anong ginagawa. Sinita ko ito sabay dukot ng bato sa bulsa at ibinato dito. Pero bigla itong tumakbo sa bakanting lote sa likod ng bahay namin. Patakbo naman akong pumasok sa loob ng bahay at kaagad kong tinignan ang girlfriend ko. Tulog na tulog ito habang nakalilis pa ang damit na hanggang sikmura. Inayos ko muna ang damit niya bago ako tumabi para matulog. Pero hindi ako mapakali. Sa tuwing pipikit kasi ako ay nakikita ko yung taong binato ko. Napapaisip tuloy ako kung sino ba iyon at ano ang ginagawa nito sa 10 oras ng gabi. Alam naman ng mga kabarangay namin na walang magnanakaw sa bahay namin, kaya malabong magnanakaw po iyon. Naisip ko na lamang na baka namboboso lang. Ilang minuto na akong nakahiga pero hindi pa rin ako makatulog dahil sa kung ano-anong tumatakbo sa isip ko. Panay rin ang tingin ko sa bintana namin at baka naroon na naman yung taong nakita ko. Tumayo ako para sana uminom ng tubig nang makarinig ako ng kaluskos sa bubungan. Noong una, inakala kong pusa lamang iyon, ngunit iba ang tunog na ginagawa nito. Para itong matalim na bagay na kinukuskus sa yero. Nakakangilo sa pakiramdam at masakit sa tenga. Kaya lumabas ako para tignan kung ano ang gumagawa noon.
Lumakad ako sa gitna ng kalsada upang tignan ang bubungan namin at laking gulat ko na lamang nang makitang naroroon na naman yung tao. Lumingon ito sa akin kaya kitang-kita ko ang nagliliwanag nitong mga mata sa dilim na kulay dilaw. Kaagad naman akong naghagilap ng bato at noong dadamputin ko na ang tipak ng hollow block sa gilid ng kalsada ay mabilis ko itong ipinukol sa taong nasa bubungan namin. Tinamaan ko ito sa braso pero parang hindi nito ininda. Muli akong naghagilap ng maibabato nang bigla itong lumundag papunta sa akin. Napahakbang ako paatras. Natapakan ko ang isang bato kaya nadulas ako at napaupo. Ramdam kong tinamaan ako ng kuko nito sa kaliwang braso kaya mas lalo akong nagalit. Agad ko namang hinanap yung tao pero wala na ito sa paligid. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay namin at kinuha ko ang samurai ng tatay ko. Paglabas ko ay nagsisigaw ako at hinamon yung taong sumalakay sa akin. Dahil dito, naglabasan po ang ilang kapitbahay namin. Hindi talaga ako huminto sa pagsigaw kaya nadinig ako nila Kuya Fred at ng mga kabarkada ko. Malapit lang din kasi sa bahay namin yung tinatambayan namin kaya mabilis silang nakalapit sa akin. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari kaya sinabi kong may taong gustong pumasok sa bahay. Ipinakita ko pa nga sa kanila ang kalmot na ginawa nito sa braso ko. Kaagad na sinabi ni Kuya Fred na aswang daw ang nakaharap ko at malamang daw ay nasa paligid pa ito. Itinuro ko sa kanila ang unang pinuntahan nito nang batuhin ko siya. Kaya doon sila unang pumunta para tignan ang lugar. Nang makalapit sila doon, ay biglang lumabas si Nida sa makapal na puno ng mga saging na nakatanim sa bakanting lote habang nagpapagpag ng kanyang katawan. Tinanong ito ni Kuya Fred kung anong ginagawa nito roon. Sumagot ito at sinabing umiihi lang daw siya roon. Lumakad ito papalayo sa amin na parang walang pakialam. Bago pa man makalayo si Nida ay nagsalita si Kuya Fred. Sinabi nitong, "Uy, madaling araw na, dito ko pa iihi. Baka nang aaswang ka lang." Hindi umimik si Nida at tuloy-tuloy lang ito sa kanyang paglalakad papalayo. Pinigil ko si Kuya Fred, Kuya Bari, at sinabing hindi si Nida ang nakita ko dahil lalaki iyon at walang anumang damit na suot. Habang ginagalugad ng mga kabarkada ko ang bakanting lote, isa pang sigaw ang narinig namin mula sa kabilang kanto naman. Naroroon daw ang aswang. Dali-dali kaming tumakbo papunta roon. Eskinita ang daraanan namin. Nauna ako sa kanila at nang papasok na ako sa eskinita ay nasa lubong ko ang isang lalaking nakahubot-hubad na tumatakbo papalabas. Hindi ko makita ang mukha nito dahil nababalot ng kulay itim na kung ano. Dilaw na dilaw din ang mga mata nito at napakalansa ng amoy na parang may halong dumi ng tao. Inundayan ko ito ng taga. Tinamaan ko sa balikat pero parang hindi tinablan. Napayuko lang ito at nagawa akong lagpasan. Sumigaw ako sa mga kabarkada ko at sinabing harangin nila ang aswang. Nang masalubong nito ang mga kaibigan ko ay nagpalinga-linga ito sa paligid at nang makita ang mababang bakod ng isang kapitbahay namin ay lumundag ito roon. Pinaulanan ng malalaking bato ng mga kaibigan ko ang aswang pero hindi man lang ito tinamaan. Nagalit pa ang may-ari ng bahay dahil sa ginawa nila. Nang lumabas ang lalaking may-ari ay muli itong nagtatakbo papasok sa loob ng bahay. "Kuya Bari,
naging isang malaking aso yung kaninang tao na hinahabol namin at nagawa din itong talunin ang bubungan ng bahay. Nagkagulo na ang mga tao noon sa paghabol sa aswang pero hindi namin ito inabutan. Kinabukasan, nagulat na lang ako sa kumakalat na balita. Nagkaroon daw ng riot at ako ang nag-umpisa, kaya pagdating ng mga magulang ko, katakot-takot na sermon na naman ang inabot ko. Hindi ko rin naman masabing aswang ang hinabol namin dahil tiyak na mapagbibintangan akong gumagamit ng droga. 3 araw makalipas ang insidenteng iyon ay muli na namang nag-ikot ang kagawad namin at pinaaalalahanan ang mga tao na may aswang na gumagala-gala daw sa lugar namin. Dahil dito, tinanong ko ang isa sa mga kabarkada ko na may alam tungkol sa paranormal kung ano ang pwedeng gamiting pangontra sa aswang. Sa halip na sumagot ito ng matino, ay kalokohan lang ang sinabi sa akin. Kung kaya't lumapit na lang ako, Kuya Bari, sa kilalang manggagamot sa lugar namin. Dito, napag-alaman ko na ayaw ng mga aswang ang amoy ng nasusunog na goma at pinagkikiskisang itak. Hindi ko po magagawa ang pagsusunog ng goma dahil malalagot na naman ako sa mga kapitbahay namin, kaya itak na lamang ang ginamit ko. Ayon sa albularyo, ay kapag nakadinig daw ako ng tunog ng ik-ik, ay pagkiskising ko lang daw ang 2 itak at hindi na lalapit ang aswang. Panay ang bantay ko noon sa paligid. Kapag tumahol ang aso, ay kaagad kong kinukuha ang 2 itak bago sumilip sa labas ng bahay, ngunit wala akong nakikita. Ang buong akala ko ay hindi na muling babalik ang aswang, kaya naging kampante akong muli. 2 linggo makalipas ang pakikipaghabulan namin sa aswang, pumunta ako sa Quiapo para bumili ng makabuhay. Mabuti rin daw kasi itong pangontra sa mga aswang. Inabot na ako ng gabi sa pag-uwi dahil sa tindi ng traffic. Habang naglalakad po ako papauwi, ay nakasabay ko si Kuya Fred na bumibili ng barbecue para gawing pulutan. Nagkwentuhan muna kami habang naglalakad at nabanggit niyang birthday daw niya, kaya dumaan daw ako saglit sa tambayan naming magkakabarkada upang makatagay. Dahil nga medyo matagal na po akong hindi tumatambay, ay dumaan muna ako. At pagdating ko doon, medyo malagihay na ang mga barkada ko. Pinatagay nila ako at medyo napasarap kami sa kwentuhan tungkol sa aswang. Pinagmalaki ko pa nga sa kanila ang binili kong makabuhay. Kuya Bari, hindi ko namalayan ang oras dahil sa pakikipagkulitan ko sa kanila. Umabot ako ng 1:00 ng madaling araw. Noong maalala ko ang buntis kong girlfriend, ay kaagad akong nagpaalam sa mga tropa ko. Noong malapit na ako sa bahay namin, napansin ko ang isang malaking aso sa tapat ng bahay namin. Nakakubli ito sa malaking puno ng talisay. Dahil hindi ko kilala ang aso, ay humanap ako ng bato para sana kung sakaling habulin ako noon ay may ipangbabato ako. Noong makalapit ako sa tapat ng puno, ay inambahan ko ng pagbato yung aso. Kuya Bari, biglang tumayo sa 2 paa yung aso at doon ko nakitang nanlilisik na ang mga mata nito at panay rin ang tulo ng kanyang laway. Akmang susugod na ang aso sa akin nang ibalibag ko dito ang hawak kong bato, sabay sigaw sa tatay ko na nasa labas ang aswang. Kaagad namang lumabas si tatay, dala-dala ang itak. Muling tumakbo papunta sa bakanting lote yung aso, kaya kaagad naming sinundan ni tatay ito, ngunit hindi rin namin ito inabutan. Kuya Bari,
Talagang nawala ang tama ng alak sa akin noon dahil sa tindi ng takot ko. Idagdag pa ang galit ng tatay ko dahil alam ko raw na buntis ang girlfriend ko ay kung saan-saan pa raw ako nagpupunta. Hindi ko na pinansin pa si tatay at kaagad kong kinumusta ang girlfriend ko. Maayos naman daw ang pakiramdam niya kaya nawala rin kaagad ang pag-aalala ko. Kinabukasan, kaagad kong itinanim sa paligid ng bahay namin yung makabuhay at simula noon, hindi na kami dinalaw pa ng aswang. Makalipas naman ang isang buwan, napabalitang napuruhan daw ng isang nagro-rondang tanod ang aswang, ngunit nakatakas pa rin daw ito. Simula nga noon ay wala nang balita tungkol sa pagpapakita ng aswang at naisilang naman ng maayos ang aking anak. Ngunit iniwan rin ako ng girlfriend ko at sumama sa ibang lalaki. Sa ngayon, Kuya Bari, hindi ko pa rin makakalimutan ang karanasan kong ito. Marami pa rin namang kwento-kwento tungkol sa pagpaparamdam ng aswang sa lugar namin, pero hindi nakatulad ng karanasan ko na talagang harapan naming nakita ito. Isang pangyayari po sa aking buhay na nakatagpo ako at nakaharap ang isang aswang sa aming barangay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po at sana ay magustuhan ito ng mga tagapakinig at maikwento mo ito sa mga darating na araw. Mabuhay po tayong lahat and God bless us all. Lubos na gumagalang, Joel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.